Kung ano man ang kayang likhain at paniwalaan ng isipan ng isang tao, kaya rin itong makamtan. Pag-isipan mong mabuti ang pangungusap na yan. Sapagkat kung totoo ito ang tanging hadlang sa pagitan mo at ng iyong mga pinapangarap ay ikaw rin mismo. At kung ito naman ay kasinungalingan, baka nabubuhay ka sa isang komportableng ilusyon, paulit-ulit na sinisisi ang mundo sa bawat kabiguan mo. Kaya ngayon, gusto kitang tanungin, alin sa dalawang bersyon ng sarili mo ang mananalo sa araw na ito? Manatili ka hanggang dulo dahil ngayong araw, ipapakita ko sa iyo na ang susi sa tagumpay mo ay nasa iyo na, at ikaw lang ang may kapangyarihang gamitin ito. Naranasan mo na bang tumitig sa buhay ng iba at tanungin ang sarili, bakit kaya hindi ko pa nakakamit ang ganyan? Ano ba ang meron sila na wala ako? Baka ramdam mo rin ang bigat sa dibdib habang pinagmamasdan ang ibang tao na tinutupad ang mga pangarap mong biyaheng matagal mo nang gustong puntahan, bumibili ng bahay na noon pa man ay pinapangarap mo, o namumuhay ng tila perpekto habang ang buhay mo ay tila natigil sa pag-usad. At sa tuwing ganito ang nangyayari, nagsisimula ang isipan mong buuin ang isang malupit na kwento na parang may mali sa'yo, na ang mundo ay nagsabuatan para ang ibang tao lang ang may karapatang magtagumpay. Ang katotohanang bihira mong marinig ay ganito, ang dahilan kung bakit hindi nararating ng karamihan sa mga tao ang mga bagay na gusto nila ay dahil hindi nila kailanman nilinaw kung saan nga ba talaga sila gustong makarating. At kung walang malinaw na direksyon, walang progreso, tanging pagkadismaya. Napag-alaman ito ni Napoleon Hill matapos niyang kapanayamin ang pinakamatagumpay na mga lalaki noong panahon niya. Lahat sila, walang ni isa ang may ibang kasunduan, meron silang dalawang bagay na magkakapareho. Isang malinaw at tiyak na layunin, at isang hindi matitinag na paniniwala na makakamtan nila ang gusto nila, kahit gaano katagal, kahit anong mangyari, at kahit anong sabihin ng ibang tao. At hindi iyon kayabangan, iyon ay kaliwanagan. Para kang nagtangkang tumawid ng karagatan ng walang mapa at kompas. Maari kang lumayag, ngunit hahatakin ka ng hangin at alon kung saan-saan. Sabi ni Hill, ang isang taong walang linaw sa nais ay nagiging bihag ng kagustuhan ng ibang tao, biktima ng sarili niyang mga takot, at alipin ng opinyon ng iba. Ngayon, pag-isipan mong mabuti, alam mo ba talaga kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Hindi ko tinutukoy ang tipong kumita ng mas malaki, o maging masaya. Ang tinutukoy ko ay ang mga detalye. Magkano? Sa anong paraan mo ito kikitain? Saan ka titira? Paano mo gugustuhing mabuhay araw-araw? Ang totoo, karamihan ng tao ay hindi kailanman naupo at pinag-isipan yan. At kapag hindi malinaw ang pupuntahan, lahat ng daan ay parang pwedeng daanan. Pero ang totoo, iyan ang dahilan kung bakit ka naliligaw, nadidistract, nagpapaliban, at mas malala pa, laging ikinukumpara ang sarili sa iba. Dahil ang taong walang sariling direksyon ay laging nakatingin sa lakad ng iba. Si Andrew Carnegie, isa sa pinakamayayamang tao sa kasaysayan, ay nagsimula ang buhay sa isang maliit na kubo na may isang silid sa bansang Eskosya. Isang mahirap na imigrante sa Estados Unidos, walang pera, walang koneksyon, at walang formal na pag-aaral. Ano ang meron siya? Isang napakalakas at tiyak na pagnanais na hindi kailanman naglaho. Isinulat niya ang kanyang layunin, inisip niya ang magiging buhay niya, at araw-araw ay kumilos siya para dito. Wala siyang pakialam sa tagumpay ng iba, o kung ilang pintuan ang nagsasara sa kanya. Alam ni Carnegie kung saan siya patutungo. At ang paninindigang iyan ang naghihiwalay sa karaniwang tao sa mga nagtatayo ng sarili nilang kaharian. May isinagawang isang napakagandang pag-aaral ang Dominican University of California, kung saan sinubaybayan nila ang dalawang grupo ng tao. Ang isa ay may malinaw na layunin, ang isa naman ay wala, sa loob ng 12 buwan. Ipinakita ng isang pag-aaral na ang mga taong nagsusulat ng kanilang mga layunin ng malinaw at paulit-ulit na nire-review ang mga ito ay may 42% na mas mataas na posibilidad na makamit ang malalaking resulta kumpara sa mga hindi nagsusulat. Ngayon, isipin mong pagsamahin ang kalinawang ito sa pananaw ni Carnegie at Hill, yaong mga tao na alam kung ano ang gusto nila at kumikilos na parang tiyak na itong mangyayari. Naiintindihan kita. Maaaring iniisip mong nakakatakot ang magtakda ng isang tiyak na layunin. Dahil kapag ginawa mo ito, nangangahulugan itong may responsibilidad kang harapin, at kasabay nito ang takot na mabigo. Kaya karamihan sa mga tao, mas pinipiling manatili sa malalabo at malalawak na hangarin tulad ng papaunlarin ko ang aking buhay pinansyal, o gusto kong maging masaya. Dahil sa ganitong paraan, hindi nila kailangang salubungin ang sakit ng pagkabigo sakaling hindi ito makamit.
Subalit ang totoo, habang iniiwasan mong bigyang linaw ang iyong nais, patuloy kang magiging tagapanood ng sarili mong buhay. Kaya ngayon, gusto kong gawin mo ang isang simpleng pagsasanay. Kumuha ka ng papel. Huwag mo lang itong isipin. Isulat mo. 3 malinaw na layunin para sa susunod na 12 buwan. Mga bagay na kayang masukat. Halimbawa, magkakaroon ako ng buwanang kita na humigit kumulang 100,000 piso mula sa aking online na negosyo bago sumapit ang Hulyo sa susunod na taon. O kaya naman, bibiyahe ako patungong Paris sa buwan ng Disyembre gamit ang perang kinita ko sa trabaho. O maaari ring magbabawas ako ng 10 kilo bago sumapit ang buwan ng Enero sa pamamagitan ng pag-ehersisyo ng 4 na beses kada linggo at maingat na pagpili ng pagkain. Kailangan, napakalinaw at walang paligoy-ligoy. Sapagkat ang iyong isipan ay nangangailangan ng malinaw na direksyon, hindi basta-bastang mga hangarin na walang kasiguruhan. Kaya ang tanong na dapat mong itanong sa sarili mo ay hindi, kaya ko ba ito, kundi, ano ba talaga ang gusto ko? Dahil kung totoo ang lahat ng kayang likhain at paniwalaan ng isipan ay kayang maisakatuparan, ang tanging kailangang gawin ay alamin kung ano ang nais mong likhain. Sapagkat kung hindi ikaw ang magpapasya para sa sarili mo, siguradong may ibang gagawa nito para sa iyo, ang lipunan, ang amo, ang media, at maging ang mga kaibigan mo. Itutulak ka nila papunta sa isang buhay na maaaring hindi mo naman talaga gusto. Ngayon na ang tamang araw upang baguhin ang takbo ng iyong pag-isip. Dahil habang patuloy kang nagtatago sa likod ng mga dahilan, pag-iwas sa pagkukumpara, at pag-asang masiyahan ang inaasahan ng iba, walang magbabago. Pero sa sandaling magpasya ka, ng buo at matibay na loob, kung saan mo gustong makarating at kumilos na parang hindi na ito mapipigilan, bigla ring magbabago ang laro. At magiging usapin na lang ito ng panahon bago ang mundo ay mapilitang sumunod sa lakas ng iyong kagustuhan. Ilang beses mo na bang naisip ang sumuko? Ilang ulit mo nang tiningnan ang mga balakid sa iyong daraanan at naramdaman na parang hindi talaga ito para sa iyo? Yaong nakakasakal na pakiramdam na parang ang buong buhay ay nakikipagsabuatan para pigilan ang iyong mga plano. Ngunit ang katotohanan, lahat ng tao ay nakaranas niyan. Ang kaibahan lang ay kung ano ang ginagawa ng isang tao matapos danasin ang ganitong sitwasyon. At ang pinakadelikadong paniniwala na pinanghahawakan ng marami ay yaong mga nagwawagi ay ang mga hindi kailanman nadapa. Ngunit kung babalikan mo ang mga kwento ng mga dakilang personalidad na nag-iwan ng marka sa mundo, mapapansin mong sila mismo ang pinakamaraming pagkakamali, pagkadapa, pagtanggi, at pagkadismaya, pero hindi kailanman sila pumayag na huminto. Si Napoleon Hill, halimbawa, ay naglaan ng mahigit 20 taon ng kanyang buhay upang pag-aralan ang tinatawag niyang sikolohiya ng tagumpay. At ano ang kanyang natuklasan? Na ang tunay na tagumpay ay itinatayo sa ibabaw ng mga guho ng kabiguan. Na ang mga taong talagang umaangat ay hindi yaong iniiwasan ang hirap, kundi yaong mga patuloy na sumusulong kahit patila lahat ng bagay ay nagsasabing tumigil na sila. Natutunan niya ito sa pag-aaral ng buhay ng mga tulad ni Abraham Lincoln, na bago naging Pangulo ng Estados Unidos, dumaan muna sa sunod-sunod na pagkabigo na kayang wasakin ang sinuman. Nawalan siya ng trabaho, nabigo sa negosyo, at maraming beses na nabigo sa pagtakbo sa halalan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nagpatalo. 2 beses siyang natalo sa halalan para sa Kongreso, dumanas ng matinding krisis sa kanyang isipan, at nasaksihan ang pagkawala ng taong pinakamahal niya. Sa kabila ng lahat ng iyon, hindi siya bumigay. Nauunawaan ni Lincoln ang isang bagay na karaniwang hindi pinapansin ng karamihan, ang pagkatalo ay hindi wakas. Isa itong paanyaya para tuklasin kung ano talaga ang nilalaman ng iyong pagkatao. At paulit-ulit itong nangyayari sa kasaysayan. Si Thomas Edison, bago na imbento ang dekuryenteng ilaw, nabigo ng higit sa 10,000 beses. Ang karaniwang tao ay isipin na ang bawat kabiguan ay patunay ng kawalan ng kakayahan. Pero hindi ganun ang tingin ni Edison. Anya, hindi ako nabigo. Natuklasan ko lamang ang mahigit 10,000 paraan kung paano hindi gumawa ng bombilya. Nakikita mo ba ang kaibahan? Para kay Edison, ang kabiguan ay isang pagbabago lang ng direksyon, isang mahalagang pahiwatig kung paano papagbutihin. At ito ang bagay na kulang sa karamihan sa ngayon. Sa unang balakid pa lamang, marami na ang nagtatanong sa sarili kung dapat pa bang ipagpatuloy. At kung tatanungin si Hill, walang tagumpay na dumarating ng walang paglaban. Ngayon, isipin mo, ilang beses mo nang iniwan ang mga bagay na mahalaga para sa iyo dahil hindi naging maganda ang mga pangyayari.
Ilang ideya na ang ibinaon mo sa limot dahil may nagsabi sa'yo na masyadong delikado. Paano kung sabihin ko sa'yo na ang tagumpay na matagal mo nang inaasam ay nasa kabila lamang ng susunod mong pagsubok at tanging ang mga hindi sumusuko ang nakakakita nito? Karamihan sa mga tao, humihinto ilang hakbang bago marating ang linya ng pagtatapos. Sapagkat ang pagod, pagdududa, at takot ay lumalakas at natatabunan ang boses ng paniniwala. Ngunit ayon kay Hill, sa pinakamabibigat na sandali mo dapat bilisan ang hakbang, dahil doon kadalasang sumusuko ang lahat, at ang mga matitibay lamang ang nagpapatuloy. Kailangang magdesisyon kang ipagpatuloy ito. Kahit walang naniniwala. Kahit hindi dumarating ang inaasam mong resulta sa oras na inaakala mo. Dahil ang tagumpay ay hindi nagbibigay pabor sa mga mainipin. Sinusubukan ka nito. Hinahamon ka. Tinitingnan kung karapat-dapat ka sa hinihiling mo. At kung makakayanan mo, kung magpapatuloy ka habang ang iba ay sumusuko, hindi maiiwasan, makakamtan mo ito. Ang pagpupursige ay hindi katigasan ng ulo, ito ay isang patunay ng paggalang sa pangarap mong sarili ang may gawa. At tandaan mo, susubukin ka ng buhay. May mga bagay na kukunin sa'yo. May mga plano kang mabibinbin. May mga inaasahan kang madudurog. Ngunit tulad ng sabi ni Hill, ang pinakamagandang regalo ng kabiguan ay ang pagkakataong higitan ang bagay na sumubok sa'yo. Bawat balakid ay isang nakatagong pagkakataon. At ang mga taong natutong tumingin sa ganitong paraan ay nagiging hindi matitinan. Kaya gusto kitang hamunin ngayon, balikan mo ang proyektong iyong isinantabi, ang layuning akala mo'y hindi na kaya, at bumalik. Bumalik nang may bagong kamalayan na bawat pagsubok na haharapin mo ay dagdag na lakas at talino na hinuhubog sa'yo. Huwag mong hintayin na bumait ang landas. Bagkus, asahan mong lalakas ka. Sapagkat, gaya ng paulit-ulit na pinatunayan ng kasaysayan, hindi ang mga balakid ang nagpapasya kung sino ang nagwawagi. Ang kakayahan mong magpatuloy ang tunay na sukatan. At bago matapos ang pag-uusap na ito, isa lang ang gusto kong ipabaon sa iyo. Ang mga walang tapang na tiisin ang maliliit na kabiguan ay hindi kailanman magkakaroon ng lakas para yakapin ang malalaking tagumpay. Huwag kang humanap ng madali ang daan. Humanap ka ng tibay. Dahil ito ang magtatayo sa iyo sa oras na ang iba ay matagal nang bumitiw. At marahil lang, kaya dumating ang mensaheng ito sa iyo ngayon ay dahil ito na ang huling pagkakataon mong huwag sumuko sa sarili mo. Napansin mo na ba kung paano, sa ilang pagkakataon, parang biglang bumibigat ang pakiramdam matapos mong mag-scroll ng ilang minuto sa feed ng Instagram? O kung paanong dumarating ang lungkot kapag nakita mo ang isang mas bata, mas kaunting karanasan, na ipinagmamalaki ang mga tagumpay na ikaw ay hindi pa nakakamtan. Nangyayari ito dahil ang pagkumpara ay isang tahimik at mapanlinlang na bitag. At ang totoong suliranin ay hindi ang paghanga sa tagumpay ng iba, ang problema ay kapag nagsimula itong magdikta ng halaga mo, guluhin ang iyong mga prioridad, at baluktutin ang iyong pagtingin sa oras at layunin. Mahigit 100 taon na ang nakalipas ng babalaan ni Napoleon Hill ang tungkol dito. Ayon sa kanya, ang pinakamalaking pagnanakaw ng enerhiya at pokus sa buhay ng tao ay kapag inililihis niya ang paningin mula sa sariling landas upang sukatin ang hakbang ng iba. Ang ganitong klase ng palagiang paghahambing ay mas karaniwan kaysa iyong inaakala. Batay sa isang pag-aaral na isinagawa ng Royal Society for Public Health, 84% ng mga tao ang nagsabing sila ay nakaramdam ng lungkot, pagkabalisa, o kawalang sigla matapos silang maghambing ng sarili sa mga nakikita sa social media. At alam mo ba kung bakit? Dahil ang ipinapakita roon ay ang entablado, hindi ang likod ng kurtina. Ang makinis at magandang bahagi ng kwento, na walang kasamang luha, pagkatalo, mga gabing walang tulog, at pag-atake ng pagkabalisa. Nakikita mo ang rurok ng iba habang ikaw ay nasa gitna ng iyong sariling kaguluhan. At kailanman, hindi magiging patas iyon. Napakalalim ng pagkaunawa ni Napoleon Hill dito. Sa maraming taon niyang pakikisalamuha at pakikipanayam sa daan-daang milyonaryo, leader, at henyo ng industriya, napansin niyang wala sa kanila ang nagsasayang ng oras at lakas sa pagsukat ng sarili batay sa resulta ng iba. Sila ay may pambihirang kakayahang panatilihing nakatuon ang paningin sa sarili nilang misyon. Isang kahangahangang halimbawa nito si Ray Kroc, ang lalaking nagpalawak at nagpatatag ng McDonald's hanggang maging dambuhalang imperyo. Noong madiskubre niya ang maliit na burger stand ng magkapatid na McDonald, hindi siya nagpatangay sa paghahambing sa ibang kilalang fast food chain na, noong panahong iyon, ay mas malaki na ang pangalan at istruktura.
Hindi niya pinansin ang ginagawa ng iba at sa halip, tumutok sa nakita niyang potensyal sa isang simpleng negosyo. Habang ang ibang negosyante ay abala sa pakikipagkompetensya sa isa't isa, si Cross ay nakipagtagisan lamang sa sariling pananaw. At iyon ang dahilan kung bakit siya naging isa sa pinakadakilang negosyante sa kasaysayan. Dapat mong maunawaan na bukod sa ninanakaw ng paghahambing ang iyong kapayapaan, binabaluktot din nito ang iyong damdamin tungkol sa sarili mong pag-usad. Dahil ang iyong oras ay hindi oras ng iba. Ayon kay Napoleon Hill, bawat isa ay may sariling bilis, sariling ikot ng panahon, at ang tunay na panganib ay kapag iniwan mo ang sarili mong panahon upang sumabay sa agos ng iba. Nagsisimula kang habulin ang mga bagay na hindi naman talaga para sa iyo. Tinatanggap ang mga hamon na wala namang kinalaman sa iyong misyon. Hinahabol ang mga layunin na hindi galing sa puso kundi mula sa inaasahan ng lipunan. At bago mo pa man mapansin, pagod ka na, dismayado, ubos at higit sa lahat, hungkag. Ang pinakamalinaw na patunay niyan ay nasa mga datos. Ayon sa pag-aaral mula sa Harvard Business Review, ang mga taong pinakamatagumpay pagdating sa emosyonal na aspeto ay yaong nagkukumpara lamang ng sarili sa kung sino sila kahapon. Ang mahalaga sa kanila ay kung mas magaling na sila ngayon kaysa noong isang buwan. Kung mas malapit na sila sa sariling layunin at hindi sa layunin ng iba. Alam nila na ang tunay na kadakilaan ay hindi ang pagdaig sa iba, kundi ang pagdaig sa sarili. At ito ay isang pasya na inuulit sa bawat araw. Ilang beses mo na bang naisantabi ang sarili mong proyekto dahil may isa kang kakilala sa parehong larangan na mas mabilis na nakaabot sa resulta? Ilang mga ideya na ba ang iyong iniimbak sa loob lamang dahil nang ihambing mo ang sarili mo sa iba, naisip mong hindi ka sapat na magaling? Ito ang bitag na matagal nang binabatikos ni Hill. Ayon sa kanya, sa tuwing nalilito ka dahil sa paghahabol ng ibang tao, unti-unti mong ibinibigay ang isang bahagi ng iyong lakas. At parang unti-unting nawawala ang buhay mula sa iyong mga kamay. Kaya nais kong ituro sa iyo ang isang simpleng gawain na may kapangyarihang magbago ng iyong pananaw. Sa loob ng 7 araw, sa tuwing mararamdaman mong nais mong ihambing ang sarili mo sa iba, huminga ng malalim. Isulat mo ang iyong nararamdaman, at pagkatapos ay isulat ang isang maliit na bagay na nagawa mong mas mahusay kaysa kahapon. Maaring ito ay isang detalye lamang, isang mahirap na pag-uusap na iyong hinarap, isang desisyong na ipagpaliban mo, ngunit nagawa mong gawin, o simpleng pagpapanatili ng focus, kahit na may kaguluhan sa paligid. Ang ganitong gawain ay magtuturo sa iyong isip na makita ang tunay na pag-unlad, hindi yung pag-unlad na nilikha ng pananaw ng iba. Mahalaga ring tandaan, ang malalaking tagumpay ay tahimik sa simula. Pinupuri lamang ng mundo kapag hawak mo na ang tropeo, pero ang tunay na pagsusumikap ay nagaganap sa mga oras na walang nakakakita. Si Napoleon Hill mismo ay naglaan ng maraming taon sa pagsusulat ng Think and Grow Rich, nang walang pagkilala, walang katanyagan, at walang anumang ilaw ng entablado. May mga sandaling nais na niyang sumuko. Ngunit tulad ng kanyang sinabi, ang tagumpay ay para sa mga nananatiling nakatayo kahit na sumuko na ang iba. At upang manatiling matatag, kailangan mong itigil ang pagtingin sa paligid. Ang tanging batayan mo ay ang iyong dating bersyon ng sarili. Tanungin ang sarili ngayon, mas nakatuon ba ako kaysa 3 buwan na ang nakalipas? Mas malapit ba ako sa aking layunin? Mas disiplinado ba ako? Kung ang sagot, kahit 1 milimetro lamang, ito ay tagumpay na. Kung hindi naman, huminga, ayusin ang direksyon, at magpatuloy. Dahil sa huli, ayon kay Napoleon Hill, hindi ang pinakamabilis ang nagwawagi, kundi yaong hindi sumusuko sa sariling landas habang sinusubukang tumakbo sa daan ng iba. Hindi ka dito upang makipagkompetensya. Narito ka upang magtayo. At kapag mas naunawaan mo ito ng mas mabilis, magiging magaan at makapangyarihan ang iyong landas. Hayaan mong sundan ng iba ang kanilang sariling paglalakbay at magtuon ka sa paghasa ng sarili mo. Dahil kapag tumigil ka na sa paghahambing, mapagtatanto mo na ang tagumpay na tila napakalayo ay hindi kailanman naging sa ibang lugar. Nasa loob mo ito, naghihintay na iyong pansinin. Ilang beses ka na bang nakaisip ng isang kahangahangang ideya at sinabi sa sarili, balang araw gagawin ko ito? Ilang pagkakataon na ang dumaan sa harap mo at nag-atubili ka? At sa sandaling iyon ng pag-aatubili, may ibang tao na mas kaunti ang alam, mas kakaunti ang kagamitan, o mas kakaunti ang paghahanda ang kumilos at nakuha ang resulta na sana ay sa iyo sana. Araw-araw itong nangyayari. Dahil sa totoong mundo, ang naghihiwalay sa mga nakakamit ng tagumpay mula sa mga nangangarap lamang ay hindi talento, hindi swerte, at hindi rin kaalaman.
Ito ay aksyon. Simple, totoo, madalas hindi perpekto, ngunit mahalaga. Maliwanag ito sa lahat ng akda ni Napoleon Hill, ang kaalaman ay nagiging kapangyarihan lamang kapag ito ay inilalapat. Kung hindi, ito ay mananatiling impormasyon lamang na naipon. Ang pinakamalaking ilusyon na pinaniniwalaan ng mga tao ay kailangang malaman nila ang lahat, magkaroon ng lahat ng sagot, perpektong kondisyon, o ang pag-apruba ng iba bago magsimula. At habang ganoon, dumadaan ang buhay. Sabi ni Hill, ang mga oportunidad ay hindi naghihintay sa mga nag-aalangan. Sila ay nagpapakilala at agad na lumilipat sa susunod na tao na handang kumilos. At ang panuntunang ito ay kasing higpit ng pagiging patas, dahil sa katotohanan, lahat tayo ay may 42 oras sa isang araw at pantay-pantay ang pagkakataon na kumilos kapag dumating ang tamang oras. Kung susuriin mo ang kasaysayan ng mga taong nagbago sa mundo, mapapansin mong wala sa kanila ang nagsimula ng handa na. Si Amelia Earhart, ang unang babae na tumawid sa Atlantiko gamit ang eroplano, ay walang kasiguraduhan. Hindi niya alam kung magtatagumpay siya o kung babalik pa siya ng buhay. Ngunit kumilos siya. At ang desisyong iyon na kumilos, sa halip na puro pagpaplano o paghihintay lamang, ang bumubuo sa uri ng tao na kailangang kilalanin ng mundo. At kung mapapansin mo, hindi palaging ang mga pinakamatalino ang nangunguna sa mga kumpanya, lumilikha ng mga legasya, o nagre-revolusyon sa industriya. Sila ay yung mga nagpasya na kumilos mula sa estado ng pagkaantala. Narito ang isang mahalagang punto na madalang mapansin ng iba, hindi kailangang perpekto ang pagkilos. Kailangan lang itong tuloy-tuloy. Ang maling hakbang ay hakbang pa rin. Ang pagkakamali ay isang aral na natutunan. At bawat maling pagsubok ay nagliliit ng landas patungo sa tamang pagsubok. Ang problema ay marami ang naghahangad na gumawa ng napakalaking bagay agad-agad sa unang pagkakataon. Nais nila ang walang mali-maling plano, perpektong pagganap at agarang resulta. Ngunit ang kwento ng bawat dakilang tagumpay ay nagsimula sa maliliit na hakbang na halos hindi pansin, na unti-unting nag-ipon sa pagdaan ng panahon. Kaya kung nararamdaman mong natigil ka, huwag maghintay. Huwag maghanap ng perpektong motibasyon, tamang araw, o buong tapang. Gumawa ka na ngayon. Maaaring isang liham sa email, usapan, post, o isang balangkas. Basta ito ay pagkilos. Dahil ayon kay Hill, ang desisyon na kumilos ang simula ng lahat ng tagumpay. At hanggat hindi ka gumagalaw, walang gumagalaw sa paligid mo. Narito ang isang hamon, pumili ka ng isang bagay na alam mong kailangan mong gawin, ngunit matagal mo nang ipinagpapaliban. Isang simpleng bagay na may epekto. At gawin mo ito ngayon. Walang palusot, walang dagdag na plano. Dahil magbabago lamang ang buhay mo kapag nagbago ang mga kilos mo. At kung hindi mo sisimulan ngayon, kailan pa? Kung hindi ikaw, sino pa? At kung hindi ito ang tamang panahon, kailan nga ba? Napapansin mo ba na tuloy-tuloy ang paglipas ng oras? Kaya simulan mo na. Dahil ang tanging paraan para malaman kung gagana ito ay ang pagsubok. At ang mga sumusubok, kahit nagkakamali, ay maraming taon nang nauuna sa mga puro nagpaplano lamang. Ang matapat na katotohanan ay sa huli ng iyong buhay, hindi ka matatandaan dahil sa mga pangarap mo lang, kundi dahil sa tapang mong isakatuparan ang mga ito. At ang magandang balita ay nasa kamay mo pa rin ang iyong kwento. Kapag nagpasya kang kumilos ngayon, magsisimula ng magkasya ang iba pang bahagi. Dahil ang universo, ayon kay Hill, ay tumutugon sa kilos. At ang kilos ay umiiral lamang kapag tumayo ka mula sa upuan at nagdesisyon na hindi ka na maghihintay pa na mangyari lang ang buhay. Ang susi para baguhin ang iyong buhay ay hindi nasa labas, kundi nasa loob mo. Ang tagumpay, katuparan, at kalayaang hinahangad mo ay nagsisimula sa sandaling kunin mo ang kontrol sa iyong sariling kwento. Hindi ito tungkol sa paghihintay ng perpektong motibasyon, hindi ito tungkol sa paghahambing ng iyong paglalakbay sa iba, at higit sa lahat, hindi ito tungkol sa pagiging tama sa lahat ng oras. Ito ay tungkol sa pagkilos, pagtitiyaga, at pagtutok sa mga bagay na mahalaga sa iyo, araw-araw. At kung ito ay may kahulugan para sa iyo, panahon na para umakyat ng isa pang hakbang. Ang susunod na video na makikita mo sa screen ay magdadala sa iyo ng mas malalim pa sa paglalakbay ng karunungan at matibay na pag-isip. Pindutin mo ito, dahil kung ngayon ay naging 1% na mas mahusay, sa susunod na video ay doblehin natin yon. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito, magkita tayo doon.